Mapagpalang araw sa inyo mga kaiwaga. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, pwede po kayong gumawa ng sarili nyong video at isend nyo po sa akin sa page sa Ang Hiwaga. Isasama po natin dito sa ating video clip para po sa shoutout ninyo. Shoutout nyo na kung sinong gusto nyong shoutout with video na nakikita po mismo yung nagsha-shoutout. Dahil sa unang video ng mga istorya natin, isasama ko na yung mga shoutout ng bawat isa. Isa-isa lang po muna ha. So ibig sabihin bawat isang kwento ay meron pong isang video clip na isasama natin na nagsha-shoutout mismo ng mga pangalan na gusto nyong i-shoutout. Kaya gumawa na po kayo ng sarili nyong video at isend nyo sa Ang Hiwaga FB page para makuha ko yung video at may sama po natin dito sa ating mga kwento. So kahit nasa ibang bansa ka man ngayon o nandito sa Pilipinas, pwede ka nang may sama sa mga kwento natin. Kaya gumawa na po kayo ng sarili nyong shoutout at banggitin ang mga gusto nyong shoutout para may sama natin sa ating mga video. Simulan na natin ang kwentong ito. Walang eksaktong taon, lugar ng Samar. Ang nagpadala ng kwentong ito ay pinsan ni Dario. Ang pamilyang may kakaibang yaman, hindi lang sa pera, pati material. Mapabahay man yan o kahit sasakyan, subalit may kulang pa rin sa kanila. Ito ay ang kanilang ikalawang anak na bigla na lamang nawala sa kanilang tahanan. Walang pagpapaalam at yun ang naging dahilan ng pagyaman ng pamilyang ito. Kung meron ding kwento ng ganito sa inyong mga lugar, sigurado kung makaka-relate kayo. Simulan natin ang kwento na naghihirap pa sila noon at kung paano nga ba silang yumaman dahil sa isa nilang anak. Pinsan Dario, abay napakahirap talaga ng buhay ano. Ang tagal na nating nangangamuhan sa pakikikuprahan. Hanggang ngayon hindi tayo makaipon. Kailan kaya tayo magkakaroon ng ganito kalaking lupa? Yung masasabi nating sa atin talaga, pati ang inaanin nating kopra. Nangangarap ka na naman ng gising pinsan Amil. Aba malay mo naman, kaya kung tumama ako sa loto, hindi lang ganitong lupang mabibili ko. Baka pati resort Ay nako pinsan Amil, kumapal na nga kami natin sa kalyo. Padalas ka pa rin nangangarap ng gising. Mas malaki pa ang tsansang tamaan ka ng kidlat kaysa manalo ka sa loto. Aba malay mo naman, pangarap na nga lang ang meron ako kukontra ka pa. O siya. Ipagpatuloy na nating talupan ng mga nyug na ito. Baka maya-maya dumating na yung may-ari ng lupa. Sabihin ang tagal natin magtrabaho. Nagpatuloy nga ang dalawa sa pagtatalop ng kopra. Hanggang sa maya-maya ay bumuhos ang malakas na ulan. Panandaliang naantala ang kanilang pagtatrabaho. Ay nako, kung kailan pa namang ganado akong magtalop ng mga kopra rito. Bumuhos pang malakas na ulan. Halika rito Pinsan Dario, itigil mo na muna yung pagtatalop ng kopra. Lugi pa tayo sa pambili ng gamot pag nagkasakit tayo riyan. Tatakbong nagtungo si Dario sa maliit na kubo. At habang nagpapahinto ng malakas na ulan, may isang lalaking dumating. Nakasuot ito ng bota habang nakasalukot. At paghinto sa kanilang kinatatayuang kubo, lumingon ito sa dalawa habang nagsasalita ng, "Oy kayong dalawa, ano bang ginagawa ninyo riyan? Binabayaran ko kayo rito hindi para magtago sa ulan. Ipagpatuloy ninyo pagtatalop ng kopra." Dario, si Bossing, pinagtatrabaho pa rin tayo kahit na maulan. Wala tayong magagawa pinsan Amil. Sundin na lang natin. Total sanay naman tayong mabasa ng ulan. Kahit nung mga bata pa tayo, di ba? Iba yung mga bata pa tayo noon. May mga pamilya na tayo. Noon kahit magkasakit tayo ayos lang dahil may mga magulang na mag-aalaga sa atin. Pero ngayon kapag nagkasakit tayo, kawawang mga anak natin, wala tayong trabaho. Hayaan na natin. Kaysa mas matanggal tayo rito, mas lalo tayong mawawalan. Halika na. Baka masigawan na naman tayo. Tiniis ng dalawang malakas na ulan. Nagpatuloy sa kanilang pagtatrabaho at sa makalipas ng ilang minuto, tumila rin ang ulan. Subalit basang-basa ng dalawa at nang mapansin ni Amil na umalis ng may-ari, bagya silang huminto at nagpahinga. Wika pa ni Dario. Mahirap talagang maging mahirap pinsan Amil. Parang pakiramdam natin madalas tayong inaapi. Kung wala nga lang akong mga anak baka umalis na ako rito. Pero wala Kinakailangan nating tiisin ang lahat ng yon. Para magkaroon ng kahit nakatiting na kita, pambili man lamang ng bigas at mga konsumo sa bahay. Ganun talaga Dario, hindi naman tayo pinanganak na mayaman Kaya kung isa man sa atin ang yumaman, pagtulungan tayo para pareho tayong makaangat sa buhay. Total isang dugo lang naman ang dumadaloy sa katawan natin. Ikaw nangangarap na manalo sa loto. Ako naman baka makakita ako ng Jenny. Ihiling talaga ako sa kanya na mapaayos man lamang ang buhay namin ng pamilya ko.
at matustusan kong pag-aaral ng mga bata. Yang sayong malabo, sa akin maaari pang magkatotoo dahil loto eh. Pero yung Jenny sinasabi mo, baka babaeng Jenny yan, yung sumasayaw sa kabaret. Loko-loko, halika na nga tapusin na natin to para maya-maya makauwi na rin tayo. Matapos ngang maghapong pagtatrabaho, naglakad ng dalawa papauwi sa kani-kanilang tahanan. Subalit habang binabaktas nila ang daan at nang maghiwalay sila sa pakros na daan, nagtungo si Amil sa may kaliwa samantalang si Dario naman ay patungo sa kanang bahagi. O paano ba yan, Pinsan Dario? Dito na ako. Sige Amil, bukas na lang uli ha. Siguro masagahan natin para mas makarami tayo dahil ang susunod naman natin gagawin paggagawa ng uling na bao. Dagdag sa kita natin. O sige Dario, bilis-bilisan mo ng paglalakad dahil madilim na. Inabot na tayo ng hapon. May kalayuan din kasi yung koprahang yun eh. Mabuti ako't malapit na ang bahay namin dito. O siya sige, ingat na lang baka makaapak ka ng ahas dyan sa daan. Medyo may kasukalan pa rin kasi ang daan dito. At sa patuloy na paglalakad ni Dario, napadaan siya sa isang malaking balete. Malapit na yun sa kanilang tahanan. Nagulat na lamang siya habang papalapit siya roon. Nakita niya ito sa di kalayuan. Nagniningning ang isang malaking puno ng balete. At sa kanyang paglapit na nga roon, maraming alitap-tap. Binabalutan ang buong puno ng balete. Pati na rin ang mga dahon nito ay dinadapuan ng nagliliwanag na mga alitap-tap. Pabulong pangwika ni Dario nang, "Aba, ilang taon na akong dumadaan dito pero ngayon ko lang nakitang ganyang kaliwanag ang baleteng yan. Napakaraming alitap-tap. Ano kayang meron?" Dahan-dahan pa siyang lumapit roon hanggang sa matalisod siya sa isang sanga ng puno ng kahoy na naging dahilan ng kanyang pagkadapa. Nawalan siya ng malay dahil doon at sa muli niya umanong pagmulat, may isang magandang babaeng nasa kanyang harapan. Isa itong diwata, puti ang kanyang kasuotan, nagniningning at may katangkaran nito. Iniaabot sa kanyang kamay. Wika pa umano sa kanya ng diwata na pilit na inaabot ang kanyang daliri upang itayo siya sa kanyang pagkadapa. "Abutin mo ang kamay ko, Dario. Huwag kang matakot sa akin. Isa akong diwata sa malaking baleteng ito. May maganda akong regalo sa iyo. Narinig ko ang iyong mga panalangin." Tugon pang wika umano ni Dario na nagtatakang papanong nakikita niyang diwatang yon hanggang sa iabot niya ang kanyang kamay. Diwata? Paano nakikita kita? At nasaang lugar ako? Hindi ito yung malapit sa amin. "Nandito ka na ngayon sa loob ng aming kaharian. Halika't tumayo ka. Ipakikita ko sa iyo ang napakagandang lugar na sa buong buhay mo ay ngayon mo pa lamang makikita." At nang makatayo na nga si Dario, pagtingin niya roon sa paligid, may mga naglalakihang gusali, magagandang postura ng mga nilalang. Hindi sila pangkaraniwang nakikita ng mga tao. Patulis ang kanilang mga tenga na parang sa diwende. Subalit ang kanilang mga muka magaganda't makikinis at may katangkaran din sila roon. Wala kang makikitang mababa. Mahaba at mapuputi ang kanilang mga daliri. Gayon din ang kanilang mga balat na para bang ni isa'y wala man lamang maitim o mapusyaw na tulad ng mga balat natin. Muling wika pa ng diwata habang hawak niya ang mga kamay ni Dario. "Mapayapa ang kaharian ito. Nagliliwanag na syudad, hindi tulad ng lugar ninyo. Magugulo, may mga nag-aaway, nahihirapan sa pagkain, gayon din sa kanilang kabuhayan. Dito sa aming kaharian ay walang nagugutom. Lahat ay may magandang pamumuhay. Halika't huwag kang matakot. Magtutungo tayo sa isang napakalaking palasyo. Maraming pagkain doon at isasama ka namin sa aming salo-salo." Hindi naman ako nagugutom. Uuwi na ako sa amin. Inihintay na ako ng asawa ko't mga anak." Pilit pa rin umano siyang isinama ng diwata. Wala siyang nagawa roon dahil ang kanyang pakiramdam ay para siyang nakalutang sa lupa. Napakagaan ng mga oras na lumilipas at nang makarating nga sila sa nasabing palasyo, doon ay winelcome siyang mga nakangiti. Pinaupo sa isang magarang upuan, nagniningning ito na tila baginto. At sa pag-upo roon ni Dario, iba't ibang uri ng pagkain ang nakalagay sa mahabang mesa. May kulay puti at mayroong kulay itim. Mayroon din namang kulay pula roon. Subalit ang mga nangingibabaw ay ang pagtatalo ng kulay puti at itim. Muling wika pa ng magandang diwata na nanduroon ding malapit sa kanya. "Huwag ka nang mahiya, Dario.
matutupad ang iyong mga kahilingan kapag kinain mo ang kulay itim na pagkain yun. Paano matutupad? Narinig ko ang usapan ng iyong pinsan. Nangangarap kang magkaroon ng magandang buhay ang iyong pamilya. At kapag kinain mo ang itim na pagkain yan, gaganda ang buhay ng iyong asawa kasama ng iyong mga anak. Hindi sila maghihirap sa lupa. Subalit ang kapalit noon, maninirahan ka dito sa aming kaharian. Bibihira ang taong nakakapasok dito at ikaw ang mapalad na napili. Kaya ang pagkakataong ito ay huwag mong sayangin, Dario. Maninirahan ka sa napakagandang syudad na ito. Kasama kami, may marangyakang pamumuhay, gayon din ang iyong pamilya roon. At pwede mo naman silang bisitahin kahit na anumang oras. Subalit magiging iba na ang iyong mundo. Kaya sige na, kainin mo na ang itim na pagkain yan upang mas lalong masaya ka namin i-welcome dito sa aming kaharian. Nagulat si Dario nang marinig niya yon. Tugong wika pa niya sa magandang diwata. Oot, gusto kong gumanda ang buhay namin. Pero nang kasama kong pamilya ko, hindi ko sila iiwan. At kahit na magkanda kuba ako sa pagtatrabaho para maibigay ko lang gusto kong buhay sa kanila, gagawin ko yun pero hindi ko kayang iwan ko sila roon. Mahal kong pamilya ko at mananatili ako sa aming lugar nang kasama ko sila. Wala nang pagsasalita ang diwata. Bigla nitong iniabot ang isang puting pagkain. Animoy butil ito ng kanin at ang kanyang huling narinig ay kainin ang puting pagkain yon upang muli na siyang makabalik sa kanilang lugar. Dali-dali namang ginawa iyon ni Dario at sa muling pagmulat ng kanyang mata kung saan siya nadapa, nanduro na siya sa labas, malapit sa balete at sa kanilang tahanan. Hanggang sa marinig niyang boses ng kanyang asawa na nagwiwika ng, Dario, asan na ba yung asawa kong yun? Abay umaga na't wala pa siya. Ni hindi kaya napainom yun kila Amil. Ano ba naman ito si Dario? Pwede namang magpaalam at magsabi para hindi kami nag-aalala rito ng mga anak niya. Dali-daling tumayo si Dario nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa hanggang sa masipat niya ito na binabaybay ang daan patungo sa tahanan ng kanyang pinsang si Amil. Lira! Oy Lira! Nandito ako! Anong ginagawa mo riyan, Dario? Hindi na ako mapakali sa paghahanap sa'yo. Nandyan ka lang pala sa may damuhan. Ano bang ginagawa mo riyan? Nalasing ka ba kagabi? At dyan ka na nakatulog? Alika, may papaliwanag ako sa'yo. Hindi ako uminom, kasabay ko umuwi si Amil kagabi. Tumatanggi ka pa. Tingnan mo nga yung kasuotan mo. Napakadumit, napakaputik. Ay naku, halika na nga't magbihis ka roon. At sa kanilang pagdating sa tahanan, isinalaysay ni Dario ang lahat ng nangyari. Subalit hindi naniniwala ang kanyang asawang si Lira. Gumagawa lang umano ng kwento itong si Dario para lang makaligtas sa pagkalasing nito kagabi. Lira naman, alam mo namang hindi ako manginginom. At kung tumagay man ako, isa o dalawa lang, umaalis na ako ron. Hindi naman ako lasinggero. Kaya maniwala ka sa akin, Lira. Totoong mga nakita ko na ang baliteng malaking yon ay may mga engkantong naninirahan. May mga diwata roon at gusto nila akong kunin kapalit ng karangyaan ng buhay ninyo. Ay naku, Dario. Pagod na pagod ako sa paghahanap sa'yo. Tapos ganyan lang sasabihin mo sa akin. Paano kung maniniwala? Yang tagal-tagal na nating naninirahan dito. Maliit pang baleteng yan. Nandito na tayo. Kaya wag ka nang gumawa ng kwento pa. Aminin mo na lamang sa akin na nalising ka at dun ka nakatulog. Ay nako, o itong pagkain at kumain ka na. Ayon kay Dario, ang inaakala niya ilang minuto pa lamang siyang nanduroon. Subalit ng paglabas niya, umaga na. Ibig sabihin nilang oras siyang nanatili sa loob. Magkaiba ang oras sa mundo ng mga tao, gayon din sa mundo ng mga engkanto. Makalipas ang isang araw, sa muling pagbabalik ni Dario sa kuprahan, dagling lumapit sa kanya si Amil nang makita siya roon. Wika pa ng kanyang pinsan patungkol sa pagkawala nito ng isang araw. Akala ko ba pinsan Dario maaga tayong papasok kahapon. Pero bakit ikaw yung wala? Aba mag-isa ako nagkopra rito. Tingnan mo nga yung kamay ko. Mas lalong kumapal ang kalyo. Pasensya ka na, Amil. May nangyari kasing hindi ko inaasahan. Kaya hindi na ako nakapasok kahapon. At kahit ako mismo ay hindi makapaniwala sa nangyaring yun. Kahit na nga hanggang ngayon para pa rin akong nananaginip. Bakit ba? Ano bang nangyari sa'yo kahapon at hindi ka nakapasok? Ang iniisip nga sa akin ng asawa ko uminom tayo. Hindi naman tayo manginginom, di ba? Bakit ba kasi? Ano ba kasing ginawa mo?
Isinalaysay din ni Dario ang lahat ng nangyari sa kanya, subalit ang kanyang pinsang si Amil ay hindi rin naniwala. Ang mga taong malalapit sa kanyang buhay hindi naniwala sa kanyang karanasan, kaya naman nanatiling tahimik na lamang itong si Dario dahil sa pinag-iisipan siya ng mga tao roon na nawawala na sa kanyang sarili, lalo pat sa mga panahong yon ay walang syudad sa lugar na patungkol sa ikinikwento ni Dario. Pinsan Dario, ano ba yan? Mukhang na-impluensya na yata kita ng pagbabago ng buhay na gusto ko. Pero parang yung sa'yo napupunta sa malalang sitwasyon. Sisiraan ka na ba ng bait? Paano magkakaroon ng magandang syudad sa lugar na yan? Isang malaking balete naman to eh. Totoo, Pinsan Amil. Dito mismo sa lugar na to. Diyan sa kinatatayuan mo. Diyan ako natalisod. Ayun pa rin nga yung malaking sanga ng puno At sa pagkakadapa ko, doon ako nawala ng malay. At sa muling pagmulat ng mata ko, isang magandang diwatang nakita ko. At simula noong oras na yun, nakita kong kagandahan ng syudad. Napakaliwanag, may mga malalaking gusali at may magagandang uri ng nilalang ang naninirahan doon. Ay nako pinsan, kung paniniwalaan naman kita di dalawa na tayong nababaliw rito. Mas mabuti pa sigurong, sige na umuwi ka na muna. Sinamahan lang kita rito para makita ko naman ang sinasabi mo. Pero mukhang malabo talaga. Napakasukal pa ng lugar na ito. Tingnan mo nga ang baging ng puno ng baleteng yan napakakapal. Nasaan ang syudad dyan? Maiwan na nga kita Pinsan Dario. Makalipas ang ilang araw, buwan at taon, palaisipan pa rin kay Dario ang nangyaring yon. Hanggang sa dumating ang isang araw, ang pangalawang anak ni Dario na nasa edad na 8 taon ang may madalas na nakikita umano doon sa may balete. Sambit pang wika ng bata kay Dario habang nanginginig ang kanyang katawan na nagsasalita ng, Papa, naiwan ko puro ng bag ko. Doon po sa may balete. O bakit iniwan mo ron, anak? Kasi naman po Papa, may nagpakita po sa akin sa baleteng yon. Isang magandang babae po. Nakasuot po siya ng kulay puti, mahaba ang kanyang buhok. Nakangiti po siya sa akin. Dahil po sa takot ko, kumaripas po ko ng takbo at niwan ko na yung bag ko para mas mabilis ako makarating rito. Baka naman guni-guni mo lang yun, anak. Hindi po Papa, kitang-kita ko po siya ron. Nakatayo po siya sa gilid ng balete. Hindi naman po siya nakakatakot pero dahil sa minsan ko lang siyang nakita ron, nanindig po yung balahibo ko. Kaya kumaripas na po ko ng takbo. Napaisip si Dario na sa paglipas ng ilang taon, muli niyang naalala ang nangyari sa kanya. Kaya naman una pa lamang ay sinabihan niya na ang kanyang anak na kung sakasakali nabibigyan siya ng pagkain ng mga yon, huwag niyang kakainin ng kulay itim dahil maaaring hindi na siya muling makabalik. Sabat na wika naman ng kanyang asawang si Lira. Ay nako Dario, ikinikwento mo na naman dyan ang nangyari sa iyo noon. Dahil yun sa pagkalasing mo, pati iba naman sa anak mo sasabihin mo pa. Ano ka ba, Lira? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Ito na nga't nangyayari na sa anak mo. Siya na mismong nakakakita sa diwatang yon. Hihintayin mo pa bang may mawala sa atin? Tumahimik lang si Lira ng mga oras na yon at hindi na nga ito sumagot. Dagli na lamang na lumabas ng tahanan si Dario. Nagtungo roon kung saan naiwan ang bag ng kanyang anak. At habang dinadampot ang gamit ng bata, sumigaw siya sa may balete. Sambit pang wika ni Dario nang, "Wag na wag ninyong kukunin ang anak ko dahil kung mangyayari yon, puputulin kong baleteng ito. Nakikiusap ako sa inyo. Tigilan na ninyo kami. Oot gusto namin ng marangyang pamumuhay. Pero ayaw naming may mawala sa amin ni isa. Mahal ko ang pamilya ko. At sana naman maunawaan ninyo." Dumampi ang malakas na hangin sa puno ng balete. Kitang-kitang paggalaw ng mga dahon nito. Pati na rin ang mga naglalakihang ugat. At nang umalis na nga roon si Dario, nakasilip sa may bintana ang kanyang anak. Nanginginig pa rin ito sa takot. Kaya naman sa tuwing magtutungo ito sa kanilang paaralan, sinasamahan ni Daryong dumaan doon sa may balete. Gayon din sa kanyang pag-uwi ay sinasamahan pa ito ni Dario. Pasensya na po kayo Papa ha. Pati po tuloy yung pagtatrabaho ninyo naaabala ko pa. Si Mama po kasi ayaw naman akong samahan. Kaya ang sabi sa akin hindi naman daw siya naniniwalang may naninirahan daw po dyan sa balete. Kitang-kita ko po kasi Papa Kaya natatakot po ko. Huwag mo nang isipin yun, anak. Hayaan mo na rin kung hindi naniniwala sa iyong nanay mo. Basta ako hindi kita iiwan. Sasamahan kita rito sa tuwing dadaan ka. Kaya maaga rin akong papasok sa trabaho. At maaga rin akong uuwi para masundo kita. Salamat po Papa. Sige po't papasok na po ko sa aming paaralan. Mag-iingat po kayo
Sige anak, Dondon. Galingan mong pag-aaral. Huwag ka nang gumaya kay Papa na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa maagang nagkaroon ng pamilya. Isang araw ay nagkaroon ng prosesyon sa kanilang maliit na barangay. Sama-sama ang mga tao roon. May kanya-kanyang dala ng kandila habang may binabasang mga dasal patungkol sa kanilang mga panata. Malapit na rin kasi ang kapestahan noon. Kaya naman sa tuwing darating yon, patuloy ang pagpoprosesyon ng mga taong naninirahan sa barangay. Kanya-kanya ng basa ng pasyon, lalo na ang matatandang matatagal na sa panata. O Lira, hindi ka ba sasabay sa prosesyon? Di ba isa ka rin sa mahilig sumama riyan? Hindi na muna, Dario. Kasi kasuhin ko na muna itong niluluto ko. Ipaubaya ko na muna ron sa mga matatanda. Eto na't malapit na silang dumaan sa may balete. Malapit-lapit na rin sa bahay natin. Hayaan mo na muna sila. Ngayong taon lang naman ako hindi makakasama eh. Ikaw ang bahala. Panunurin ko na lang muna sila rito sa pagdaan sa may bahay. At habang patuloy na naglalakad ang mga nagpoprosesyon, katabi ni Dario ang kanyang anak na si Dondon. Muling nanginig ang bata. Yumakap sa kanya habang nakatingin doon sa nagpoprosesyon. Pagtatanong na wika pa ni Dario nang mapansin niyang takot na takot ang bata. O anong nangyari anak? Bakit ganyan ka? Kasi po Papo, dun po sa nagpuprosesyon, kasama po nila yung magandang babae. Yung nakita ko po ron sa may balete. Ano? Bakit hindi ko makita? Hindi ko po alam Papa, pero nakatingin po siya sa akin habang nakangiti. Nagpatuloy sa pagdaan ng mga nagpoprosesyon. Puting-puti umano ang kasuotan sabi ng bata at kitang-kita ng kanyang mga mata na sumama ito roon sa nagpoprosesyon hanggang sa makatawid sa kanilang tahanan. Dondon anak, huwag ka nang matakot. Baka naman yung matandang nakaputi lang nakita mo. Hindi po Papa eh. Yung nanduroon po talaga sa may balete. Siya po yun. Ayoko na pong lumingon dahil nakatingin po siya sa akin. Makalipas ang ilang araw, sumapit na nga ang desperas ng kapiyastahan sa kanilang barangay. Nagpatuloy ang kasiyahan sa bawat tahanan, subalit sa pagsapit ng dilim, habang mahimbing na natutulog itong si Dondon, nakita ni Dario at ng kanyang asawa na nanaghinip ito na kusang tumatayo sa kanyang pagkakahiga habang nagwiwika ng, Sasama ako sa inyo. Basta tutulungan niyo ako Pati na rin si tatay at nanay. Naawa na kasi ako sa kanila eh. Hirap na hirap sila sa pamumuhay. Para lang mapakain kami at mabigyan ng magandang buhay. Lalong-lalo na si tatay Dario. Saan ba tayo maglalaro? Doon ba sa may likod ng balete? Dagling ginising ni Dario ang kanyang anak. Samantalang itong si Lira ay patuloy lamang siyang pinagmamasdan. Wika pa ni Dario. Dondon anak, gumising ka. Nananaginip ka anak. Anak, gising. Patuloy niyang inaalog ang kanyang anak. Subalit nakapikit pa rin ito hanggang sa naisipan ni Daryong kumuha ng kaldero. Ibinagsak ito sa harapan ng kanyang anak na bigla namang nagising dahil sa lakas ng kalabog. Papa, bakit nandito na po ako? Ano po bang ginagawa ko? Nananaginip ka anak. At sinong kinakausap mo? Marami ba sila? At nakikita mo ba sila? Sila ba yung nakakulay puti, matatangkad at may mga maaamong muka? Paano niyo pong nalaman Papa? At hindi lang po yun. May mga bata rin po silang kasama. Sila po yung nakakalaro ko eh. Ang dami po nila at ang ganda-ganda po ng kanilang lugar. Malaparaisong lugar po at napakaliwanag. Parang ayaw ko na po nga umuwi eh. Gusto ko rin pong manirahan sa ganun kagandang lugar. At ang sabi po nila sa akin Papa, gaganda raw po ang buhay ninyo kapag sumama raw po ako sa kanila. Hindi raw po nila ako pababayaan doon. Anak Dondon, huwag kang maniwala sa kanila. Gusto ka lamang nilang alipinin. Hindi bagay sa ating manirahan doon. Isa kang tao, samantalang sila ay mga engkanto. Sabat na wika naman ni Lira patungkol sa usapan ng mag-ama. Ikaw naman Dario, nananaginip lamang ang anak mo. Kung ano-ano na yung sinasabi mo riyan. Ayan tuloy, pati ang bata naniniwala na sa mga sinasabi mo. Ikaw Lira, kung wala kang pakialam sa anak natin, manahimik ka na lamang riyan. Hindi mo naranasan ang naranasan ko. Papa, gusto niyo po bang gumanda ang buhay ninyo? Pati na rin po si Mama. Pinapangakuan po kasi nila ako. Pagdadala daw po sila ng swerte sa inyo, hindi lang po sa pera,
pati na rin po sa material na bagay. Pero ang kapalit po ng lahat ng yun, ako po. Dondon anak, wag na wag kang sasama sa kanila. Hindi namin kailangan ang yaman. Ang mahalaga sa amin ay buo tayong pamilya. Tatandaan mo yan ha. Sige na't matulog ka na. Nandito lang si Papa at babantayan ka. Wag na wag mo kaming iiwan anak, Dondon. Kalimutan mo ng panaginip na yon. Makalipas ang gabing yon, sunod-sunod ng pagpapakita ng diwata kay Dondon. Pati na rin ang mga sinasabi niyang bata. Naglalaro na ito malapit doon sa may balete na kapag galing siya sa kanilang paaralan, hindi ito dumidiretso sa kanilang tahanan. Nanduro nito't nagtatambay sa ilalim ng balete. May kalarong hindi nila nakikita. Hanggang sa maisipan ni Daryong magbitbit ng asin, isinaboy ito roon sa may balete. Meron siyang narinig na pagsigaw. Kumuha rin siya ng mga tuyong dahon ng kahoy. Inilagay sa paligid ng baleteng yon. Sinindihan ni Daryo hanggang sa maglumiyab ito at natupok ang paligid ng balete. Nararapat lamang yan sa inyo. Tigilan niyo ng anak ko at kapag hindi niyo pa rin siya tinigilan, ang kasunod na gagawin ko, puputulin ko ang baleteng ito gamit ang matalim na palakol. Sa muling pagsapit ng dilim, mataas na lagnat ang sumalubong kay Dondon. Hindi alam ng mag-asawang gagawin. Pinunasan ng basang tela ang buong katawan at pinainom ng gamot si Dondon. Ngunit ganoon pa rin. Patuloy pa rin ang pagtaas ng kanyang lagnat hanggang sa magdeliryo ang bata. Nagsasalita na itong nakapikit. Wika pa niya sa kanyang mga magulang patungkol sa kanyang paglisan. Mama, Papa, aalis na po ko. Pero ang pag-alis ko pong ito ay may kapalit pong magandang buhay. Nagagalit na po sila sa akin dahil hindi raw po ako sumasama at galit na galit din po sila kay Papa. Sinunog daw po kasi ni Papa ang paligid ng balete at tinagisan po ng asin dahil daw po roon mas mapapaaga raw po ng pagkuha nila sa akin. Pero patungkol naman po sa pangako nilang pagbabago ng buhay ninyo, mayroon daw po silang isang salita. Tutuparin daw po nila yon. Gaganda po ang buhay ninyo, Papa at Mama. Pati na rin po ang aking kapatid. Dondon anak, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung may malapit lang sanang albularyo rito, kaso nasa kabila pang burol. Anak, lumaban ka. Huwag na huwag kang kakain ng itim na pagkain ha. Kahit na namang ipilit pa nila sa'yo, ikaw pa rin anak ang magdedesisyon. Huwag mong pipiliin ang magandang buhay. Ayos naman kami rito ng mama mo, pati na rin ang mga kapatid mo. At naibibigay ko naman ang kailangan nila. Anak, gumising ka. Imulat mong mata mo. Wag po kayong mag-alala sa akin, Papa. Magpapahinga lang po ako. Mawawala na rin po ang lagnat kong ito dahil gagaling na po ako, Papa. Kasama po sila. Bumaba naman ang lagnat ni Dondon ng gabing yon, kaya naging kampante si Daryo. Naglagay lamang siya ng towel sa noo ng kanyang anak at sabay na rin silang natulog ng kanyang asawa. Subalit sa kinabukasan, sa maagang pagising ni Daryo, sinilip niya ang kanyang anak roon. Ngunit wala ito sa kanilang silid. Lira, gumising ka. Wala dito si Dondon. Ano ka ba, Daryo? Paano mawawala siya riyan? Ang himbing ng tulog niya kagabi. Imulat mo nga yung mata mo. Tingnan mo. Wala si Dondon. Dondon, anak. Dondon. Patuloy na naghanap ang mag-asawa. Nagtungo sa harapan at likuran ng kanilang tahanan. Wala roon si Dondon. Hanggang sa magtungo si Daryo sa may balete, naglumuhod ito at nakikiusap na ibalik sa kanya ang kanyang anak. Hindi ko na muling susunugin ang baleteng ito. Ibalik niyo lang sa akin ang anak ko. Alam kong nandiriyan siya. Huwag niyo naman siyang kunin sa amin. Mahal na mahal kong anak ko. Subalit ni isang tugon ay wala siyang narinig. Humingi na siya ng tulong sa barangay. At ang ginawa lang ng mga tao roon, nagdala ng kanika nilang pang-ingay, may lata, kaldero at timba. At kung ano-ano pang uri ng tambol. Paikot-ikot roon sa may balete na ang tanging hiling ni Daryo at ng mga tao roon, ibalik ang bata sa kanyang pamilya. Makalipas ang araw, buwan at taon, wala nang naging anunsyo patungkol sa kanyang anak na si Dondon at ni hindi niya ginagalaw ang balete dahil alam niya nanduroon ang kanyang anak na kung sakali man naputulin niya yon, mas lalong hindi ito makakabalik. Dahil sa tingin ni Daryo, ang puno ng baleting yon ay portal patungo sa isang malaking syudad na maaaring karugtong ng biringan. At sa tuwing dumaraan doon si Daryo, palagi niya kinakausap ang kanyang anak sa may tabi ng balete at ang madalas niyang bulong habang nagsasalita ng, Dondon anak, alam kong naririnig mo ko. Mahal na mahal ka ni Papa at sana nasa maayos kang kalagayan. Bisitahin mo naman kami rito.
Miss na miss ka na namin. Pati na rin ang iyong mama at mga kapatid. Nililinisan ko ng baleteng ito dahil alam ko anak, nandiriyan ka at habang nabubuhay ako, aalagaan ko ang baleteng ito. Sa patuloy na pagtatrabaho ni Dario, may mga oportunidad na lumalapit sa kanyang hindi niya inaasahan na para bang ang gaan-gaan ang buhay nila. Unti-unti siyang nakaipon. Nagkaroon ng panimulang alaga ng isang baka, kambing at kung ano-ano pa hanggang sa dumating ang araw na napalago iyon ni Dario. Taon din ang lumipas. Sambit pang wika ng kanyang asawang si Lira nang muli nilang maaalala ang sinabi sa kanila ng kanilang anak na si Dondon nang nasa kanilang pangangalaga pa ang bata. Muling sumagi sa aking isipan ng anak ko. Dario, hindi kaya ito nang sinasabi ng anak mo noon na kapag nawala siya rito at kinuha siya ng sinasabi niyang nakikita niyang mga engkanto, igaganda raw umano ang buhay natin. Tingnan mo, ang dami mo ng mga alaga, samantalang dati, kahit na ano pang sipag mo, ay wala't sa wala pa rin tayong naiipon. Hindi tulad ngayon na para bang ang gaan-gaan ng buhay. Hindi tayo kinakapos kung kasama lang sana natin ngayon si Tonton. Siguro binatilyo na siya. Makalipas pa ang ilang taon, bumubuhos ang magandang pagpapala kila Dario. Hindi lang mga alagang hayop ang kanyang napupundar, pati na rin ang lupa. Kung saan siya noon nangangamuhan sa pakikikuprahan, siya na ang nagmamay-ari noon. Sambit pang wika sa kanya ni Amil patungkol sa pagbabago ng buhay nila Dario. Iba talaga kapag dinadapuan ng swerte, Dario. Samantalang ako hanggang ngayon nangangamuhan pa rin. Pero ang tanong ko sa iyo, Dario, masaya ka ba talaga? Masaya ka ba sa pagkawala ng anak mo? Dahil patungkol sa mga sinasabi mo sa akin si Dondon ang naging kapalit ng lahat ng ito. Pero tingnan mo naman ang ganda-ganda na ng buhay ninyo. Samantalang pareho lang naman tayong nangangamuhan noon. Tapos ngayon, kung saan ako ngayon nakikikuprahan, ikaw nang may-ari ng lupa. Tugon ni Dario sa mga sinabi ni Amil. Alam mo Amil, oo't dinadapuan nga kami ng swerte. Gumagana ang buhay para sa amin. Pero ang totoo, hindi ako masaya. Pati na rin si Lira. Dahil hindi kami kumpleto pinsan Amil. Wala si Dondon na siyang nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa amin. Dapat pala noon pa lang, pinili ko na lang na ako ng manirahan doon. Para kahit papano, ang anak kong si Dondon ay nandito pa rin. Kasama ang kanyang nanay at mga kapatid. At silang magandang nagtatamasa ng buhay na ito. Sigurado ka ba talaga na kinuha siya ng mga engkanto at nanduroon ngayon si Dondon sa isang malaking balete malapit sa inyong tahanan? Siguradong sigurado ako Amil dahil ako mismo nakaranas noon na tulad nga ng kanilang ipinangako, gagandang buhay namin. Baka yun talagang kapalaran ni Dondon, ang manirahan sa kabilang mundo. Sa tingin mo, makukuha pa kaya natin si Dondon doon? Hindi ko alam Amil dahil ang manggagamot doon sa kabilang burol, umanaw na sa katandaan. Wala rin akong ibang malapitan. Ayaw ko namang putulin ang punong yon dahil naniniwala pa rin ako na balang araw ay bibisitahin kami ng anak kong si Dondon. Isang araw habang nagpapahinga itong si Dario, katanghalian noon, naramdaman niyang tila ba may lumapit sa kanya, subalit sa isang idlap, bigla itong nawala. Alam niyang si Dondon yon na binibisita siya sa kanilang tahanan hanggang sa may narinig siyang bulong at boses iyon ni Dondon. Ayon sa kanyang narinig, ang kasunod na mangyayaring pagbabago sa kanilang buhay ay makakapagpagawa umano sila ng isang malaking bahay, isang magarbong tahanan at ang hiling ng bulong na kanyang narinig, bigyan siya ng sariling kwarto upang kung sakaling maligaw siya roon ay mananatili pa rin siya sa silid na kanilang ipinagawa. Pabulong na wika pa ni Dario. Anak ko, Dondon, alam kong ikaw yan. Magpakita ka sa akin anak. Namimiss ka na ni Papa. Hayaan mo't tutuparin ko ang gusto mo. Magpapagawa ko ng tahanan at ilalaan ko para sa iyong isang silid. Para sa iyo lang yun anak. Hanggang sa makaramdam ng malamig na hangin itong si Dario na para bang may yumakap sa kanya nang hindi niya nakikita. Makalipas ang ilang buwan, tuwang-tuwa ang mag-asawa. Nang mas lalong dumoble ang kanilang mga alaga, nagkaroon ito ng kani-kanilang mga supling, ang mga inahing baka, alagang kambing, mga baboy, at kung ano-ano pang uri ng mga alaga sa kanilang lupa. Mas lalo silang nakapag-ipon at ang lupang kanilang sinasaka sa kuprahan na kung tutusin ay kunti na dapat ang bunga, subalit dumoble pa ito na para bang mga bagong bunga ng niyog ang kanilang inaani. Aba Dario,
Kakaibang mga puno ng nyug na ito. Ang tagal na nating nangongopra. Dapat ay kunting mamunga na lang dahil matatanda na ang puno. Pero ngayon tingnan mo, hitik na hitik sa bunga. Nakakapagtaka naman. Iba talagang swerteng dala mo, Dario. Ang imposible nagiging posible. Mas maganda sigurong dumikit ako sa'yo para kahit papano mahawaan mo lamang ako ng swerte. Hindi ko rin alam, Pinsan Amil, na para bang may nag-aalaga sa mga punong ito. Dati hindi naman ganito karami ang bunga. Ikaw nang ilalaan ko ritong tagapamahala. Kinakailangan ko rin kasing asikasuhin yung mga alaga kong hayop, pati na rin yung mga nagbabantay ron. Aasahan mo ako, Pinsan Dario. Ako nang bahala rito. Sige na't magtungo ka na ron sa mga alaga mo. Huwag mo nang isipin ang mga kopra rito. Ako nang bahala sa mga nangangawit ng nyug at nagkukopra. Kakaibang swerte ang dumapo sa buhay nila Dario. At kahit siya mismo, hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari na para bang umaayon ng lahat para sa kanilang mga plano. Hanggang sa isang araw ay may nagawing isang estranghero sa kanilang lugar. Halata siyang hindi taga ron. Subalit ang mga nakasuot sa kanyang leeg ay mga kakaibang uri ng mga medalyon na kainom ito ng tubig. Dagli namang kumuha itong si Dario. Uhaw na uhaw ang matanda. Sambit pang wika nito sa kanya matapos makainom. Alam mo, iho, napakaswerte mo. At mayroong isang batang nagsakripisyo ng kanyang buhay. Yon ay ang iyong anak. Natulala si Dario sa mga sinabi ng matanda na paano niya yung nalaman samantalang hindi naman siya taga ron. Tugon pa ni Dario. Sino ho ba kayo? At paano niyo hong nalaman? Hindi mo na kailangan pang malaman kung sino ko. Gustuhin man kitang tulungan. Subalit maaantala ang pagyaman ninyo kung babawiin natin ang iyong anak. Dahil ang lahat ng kayamanang ito ay mawawala kung kusa natin siyang kukunin. Subalit sa nakikita ko roon, paligaya naman ang iyong anak. Maganda ang kanyang buhay. At masasabi kong mas pinili niya na ang buhay na manirahan doon kaysa sa lugar nating ito. Ang mundo ay mahiwaga, maraming kababalaghan at konti lang ang naniniwala roon. Sunod-sunod pa ang magagandang mangyayari sa inyo. Alam kong nag-iipon kayo ngayon para sa isang malaking tahanan at mangyayari ang lahat ng iyon. Hindi nabibigo ang mga engkanto sa kanilang pangako. Tumutupad sila depende sa kapalit. Kaya ang naging alay ang iyong sariling anak na nagbibigay ng magandang buhay sa inyo ngayon. Sige, aalis na ako. Maraming salamat, iho, sa pagpapainom mo sa akin ng tubig. Malayo-layo pa rin ang lalakbahin ko. Kaagad na umalis ang misteryosong matanda. Natulala si Dario sa mga sinabi noon dahil tugmang-tugma na para bang nandoon mismo ang matanda sa mga pangyayari. Oy Dario, bakit natutulala ka riyan? Marami-rami na kaming nakopra roon. Kaya nagtungo lang ako rito dahil baka naman pwede mo kaming bigyan ng pang-snack. Marami-rami na kasi ang kinuha kong nagtatrabaho. Para mas mabilis tayong makapagpangopra. Inahabol kasi natin ang magandang timba ngayon. Medyo mataas ang presyo ng kilo ng kopra. Kaya kung mas mamadaliin natin, mas maaga nating mabibilad. At mas lalong maagang may bebenta. Salamat, Pinsan Amil. O eto, ikaw nang bahala ron ha. May tiwala ako sa iyo, Pinsan. At sa paglipas pa ng buwan, nasimula na nga ang pagpapagawa ng kanilang tahanan. Doon pa rin mismo sa kinatatayuan ng kanilang lumang bahay malapit sa Balete. At habang binubuo iyon, usap-usapan pa ng mga tao patungkol sa malaking pagbabago ng buhay nila Dario. Wika ng isang tsismosang usyosera habang tinitingnan ang pagpapagawa ng tahanan. Ay Dario, wala nang humpay ang pagyaman ninyo. Ang ganda-ganda at ang laki ng bahay. Mukhang hindi na talaga mapipigilan yan. Samantalang kami ron, barong-barong pa rin. Ano ba talagang sikreto? Bakit mas lalo kang yumayaman at pinagpapala? Sipag lang ho, Aling Tasing. Medyo pinapalad lang ho sa pag-aalaga ng hayop. Pati na rin ho ron sa kuprahan. Yun na nga eh. Pare-pareho naman tayong nagsisipag pero bakit ganoon? Parang ang alat sa amin ng buhay. Samantalang ikaw, unti-unti mo nang natutupad ang pangarap ninyo. Nasaan na nga pala si Dondon? Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin siya makita-kita? Parang nang aasar pa na nangungut siya si Aling Tasing. Kahit na alam naman niya ang kwento, pilit pa rin inuungkat ang pagkawala ni Dondon at nang hindi na makatiis si Dario, kusa na lang siyang nagpaalam roon at nagtungo sa may Balete. Pasimple siyang tumambay roon habang kinakausap ito patungkol sa kanilang mga pangarap. Anak, Dondon, alam kong naririnig mo si Papa. Maraming salamat anak ha. Masakit man para sa amin ang pagkawala mo, pero wala na kaming magawa. Tinatanggap na lamang namin ang lahat ng ito. At naniniwala ako sa sinabi ng matandang estranghero
Masaya ka ngayong naninirahan dyan at alam naming masaya ka rin para sa amin. Lumipas ang ilang buwan natapos ang isang magarbong tahanan. Nanduro ng isang magandang silid. Nakaukit sa may pintuan ng kahoy ang pangalan ni Dondon. Nakalaan niyon para sa kanya. May maayos na higaan, may animoy gininto ang upuan. Inihalin tulad ito ng kanyang papa sa kanyang nakita roon. Nang matungo siya sa kaharian ng mga engkanto, hindi makapaniwala si Dario at ang kanyang pamilya na nanduro na sila sa isang malaking tahanang yon na may malaking bakuran, sakop ang isang malaking balete. Wika pa ni Dario sa pagtungo niya sa kanilang malaking balkonahe. Magkakasama pa rin tayo anak, sinakop ko ng baleteng ito, magkatabi pa rin ang tahanan natin. Palagi kang magtutungo rito at papasok ka sa iyong silid. Maganda yon, para ka rin nasa isang paraiso. Nagpatuloy ang usap-usapan sa kanilang sityo kung papanong nangyari ang mabilis na pagbabago ng buhay nila Dario. Hanggang sa dumating ang isang araw, may hindi inaasahang nangyari sa kanila. May mga masasamang loob na nagtangkang pasukin ang kanilang tahanan. Mga armado ito, nakabonit ang mga muka. At nang makapasok na nga sa loob ng kanilang tahanan, iginapos ang kanyang anak, gayon din ang kanyang asawa. Samantalang itong si Dario ay pilit na sinasakta ng ilan sa mga ito. Sambit pang wika ng isang kawatan patungkol sa mga kayamanang gusto nilang makuha. Ibigay mo na sa akin ang mga ginto at sigurado kong binibigyan kayo ng ginto ng mga diwata. Di ba yun ang kapalit ng anak ninyo? Anong ginto ang sinasabi ninyo? Wala kaming mga ginto at ang lahat na nangyari sa buhay namin ay nanggaling din sa sipag namin. Sinungaling ka, mga tipak ng ginto ang ibinibigay sa inyo. Kaya mabilis na nagbago ang buhay ninyo rito. Bakit alam mo nangyari sa amin? Kilala mo ba kami? Hindi na mahalaga yon. Ibigay mo na sa amin ang mga ginto. Dahil kung hindi, mapipilitan akong paslangin ang isa sa mga anak mo. Nagpatuloy ang paghahanap ng mga ginto sa loob ng tahanan dahil ang iniisip ng mga kawatan ay pinagkalooban sila ng sandamakmak ng ginto ng mga diwata. Walang nagawa ang pamilya. Kinuha ng mga ito ang kanilang mga naipundar, mga relo at tila nilang mga alahas. Gayon din ang mga salaping nanduroon. Subalit ang mga sinasabing tipak ng ginto ay wala silang nakuha. Kukunti pa ito sa inaasahan namin. Kinakailangan pa bang may masaktan sa pamilya mo o may mawala? Sabihin mo na Dario, nasaan ang mga tipak ng ginto? Patuloy na sinakta nitong si Dario upang pilitin na may makuha pang mga ginto. At nang wala na nga silang mapiga, isa nga sa kanyang anak ang kaagad nitong tinutukan ng baril at pinaputukan sa kanilang harapan. Huwag ninyong gawin yan sa anak ko. Walang ginto ang hinahanap nyo rito. At ang lahat ng nakuha ninyo, yan lang talaga ang meron kami. At kung gusto pa ninyo, kumuha na lang kayo ng mga hayop naming alaga roon. Huwag nyo lang saktan ang anak ko. Sa unang pagpapaputok ng baril, sa taas ito ay pinaputok. Subalit sa ikalawa ay muling itinutok sa kanilang anak at muling ikinalabit na naging dahilan ng pagkawala ng buhay. Matigas ang ulo ninyo at sa susunod naming pagbabalik, ihanda nyo na ang ginto dahil kung hindi, pati ang isa pa sa inyong anak ay papaslangin namin. Dahil sa putok ng baril na yon, naalarma ang ilan sa mga taong naninirahan malapit sa kanilang tahanan. Subalit ang mga kawatan ay halatang mga veterano ni hindi man lamang nagsipagtakbo sa paglabas ng tahanan. Nagkanya-kanya pa ng kuha ng mga alagang hayop ng pamilya. At sa mga oras ding yon, nagluksa sila Dario dahil sa isa na naman sa kanyang mga anak ang nawala sa kanilang pangangalaga. Anak ko, ito ba ang kapalit ng lahat ng yamang meron kami? Kunin niyo na ang lahat, wag lamang ang mga anak ko. Nagkaroon ng imbestigasyon sa kanilang tahanan, subalit ni isa sa mga kawatan ay wala man lamang nahuli. Nagpatuloy sa pagluluksa ang pamilya hanggang sa mailibing ang anak ni Dario. Pangsamantalang naantala ang kanyang mga negosyo hanggang sa isang gabi habang mahimbing siyang natutulog. Dinalaw siya sa kanyang panaginip ng kanyang dalawang anak, si Dondon at si Michael. Nakangiti umano ang dalawa na para bang ipinapakitang masaya sila kung nasaan man sila ngayon. Sambit na wika pa umano ng kanyang dalawang anak habang kinakausap siya sa kanyang panaginip. Papa, wag mo na po kaming isipin at wag ka na pong malungkot. Masaya po kami ni Michael. Kasama ko na po siya ngayon. Tawan niya lang po ang nawala sa inyo at gayon din po ako. Pero ang mga espiritu po namin ay nabubuhay na ngayon sa isang syudad na mas maunlad pa sa ating lugar. Sinikap ko pong kunin siya. Nandyan pa naman po si kuya, di ba?
At 3 pa naman po kayong magkakasama nila mama. Ito po si Michael oh. Masaya po siyang kasama ko. Kaya wag na po kayong mag-alala papa. Alam niyo po, mas lalo pong uunlad ang buhay ninyo at hindi na po muling mauulit ang lahat ng nangyaring ito. Nangako po sa akin ng mga engkanto na pati po kayo ibabantayan nila. Gayun din po ang yaman ninyo. Sabihin niyo na lang po kay mama na mahal po namin kayo. At wag po kayong mag-alala papa. Madalas po kaming dadalaw dito ni Michael. Nandyan lang po kami madalas sa loob ng aking silid at mararamdaman niyo rin po kami sa tuwing darating po kami riyan. Sa mga oras ng panaginip na yon, hindi na mga bata ang kanyang mga anak. Lalo na itong si Dondon na matagal nang nawala sa kanila. At kahit papano'y nabawasan ng pag-iisip ni Dario hanggang sa magising siya sa pagkatok ni Emil sa kanyang silid. Dario! Dario! O bakit Emil? This oras ng gabi nandito ka. Anong nangyari sa kuprahan? Walang nangyari sa kuprahan. May mga magnanakaw na nagtangkang kumuha ng mga kopra. Ayun at kinuyog sila ng mga tao roon. Nahuli namin ng mga kawatan. Hindi na sila makakalusot sa amin ngayon. At ang 2 umano sa mga yon ay kasama noon sa pagpasok sa inyong tahanan. Anong gagawin namin sa mga kawatang yon? Dalahin natin sa kinauukulan. Kinakailangan nilang pagbayaran ng lahat ng nangyari sa amin. Mga perwisyong kawatan. Kagad nga nilang dinala ang mga magnanakaw na yon. Ipinakulong. At umamin pa ang mga ito na halos ilan sa kanilang mga kasamahan ay kakilala rin ni Dario. Pagsusumamang wika pa ng isa sa mga kawatan habang nanduroon sa presinto. Pasensya ka na Dario, naapilitan lang naman kaming gawin yun dahil kinakailangan namin ng pera at naiinggit kami sa iyo. Napakabilis ng pag-angat mo sa buhay, ang swerte mo. Samantalang kami, matagal nang pilit na naghahanap buhay sa bukid. Pero hanggang ngayon, mailap pa rin sa amin ang magandang buhay. Tugon pang wika ni Dario. Gusto ko kayong patawarin sa ginawa ninyo, subalit may batas tayo. Kinakailangan yung pagbayaran ng lahat ng ginawa ninyo. Nawalan ako ng anak. Hindi mahalaga sa akin ang lahat ng kinuha ninyo sa aming tahanan. Pero ang mawalan ng anak, yun ang pinaka-importante sa amin. Paano kung gawin sa inyo ang ginawa ninyo sa amin? Ano bang mararamdaman ninyo? Huwag kayong masilaw sa pera. Darating yan sa takdang panahon kung ikaluloob para sa inyo. Hindi namin ginustong lahat na nangyari sa buhay namin ngayon. Ang tadhana ang gumawa ng paraan upang magkaroon ng pagbabago. Subalit may malaki yung kapalit. Oras, pagod at puyat. Gayon din ang aking mga anak. Kakayanin niyo bang lahat ng yon? Kapalit ng karangyaang meron kami. Kaya hindi ninyo ko maunawaan. Kinakailangan yung pagdusahan dito sa bilangguan ang lahat ng krimen na ginawa ninyo. Makalipas ang lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay nila Dario, mas lalong tumindi ang mga pagpapala. Nagkaroon siya ng ilan pang mga sasakyan, pang sarili at panghanap buhay. Ngunit hindi lang yun doon nagtatapos. Nakapagpatayo rin siya ng isang malaking negosyo na hindi na natin sasabihin sa kwentong ito. Nagkaroon ng isang charity program para sa mga kabataan na sa tuwing ginagawa nila yon, mas lalo pa silang pinagpapala na para bang ang nakikita niya sa mga kabataang kanilang tinutulungan. Nanduroon si Michael at Dondon, ang kanyang 2 anak na nawala sa kanilang pangangalaga. Marami pong salamat sa mga tulong po ninyo, Ginoo. Ang dami po nitong school supply. Malaki pong matitipid nila mama at papa para sa amin. Nalalapit na naman po kasi ang balik school. Kaso wala pa po kaming bagong uniforme. Walang problema sa uniforme. Pwede kayong magtungo ron May mga nagsusukat para sa uniforme ninyo. Para bago magpasukan, pwede na ninyong kunin yun dito. Kami na mismo magpapatahi ng uniforme ninyo. Marami pong salamat uli, Ginoo. Padalas po ba kayong babalik rito? Oo naman. Dahil natutuwa kaming makatulong sa inyo. Pagbutihin ninyong pag-aaral Hanggang sa may isang batang lumapit sa kanyang umiiyak. Humingi ito ng tulong kay Dario. Wika pa ng isang bata. Sir, pwede niyo po ba akong tulungan? May sakit pong mama ko. Gusto ko po siyang gumaling pero wala po kaming papagamot Kaya siguro po hindi ako makakapag-aral sa susunod. Dahil si mama, mas uunahin po namin gumaling. Nasaan ngayon ang nanay mo? Nandoon po sa bahay namin. Inaalagaan po ni Papa. Walang pagdadalawang isip na tumulong itong si Dario. Kagad siyang nagtungo roon sa nasabing tahanan ng bata. At sa kanyang pagdating nga roon, may karamdaman nga ang magulang nito na kagad niya namang tinulungan. Magandang araw ho, Mrs. Matagal na ho ba yung karamdaman ninyo? Ay naku, pasensya ka na. Kinulit ka ba ng anak ko? Pasensyahan mo ng kakulitan niya Pati kayo naabala pa. Walang anuman ho yun. At kung anuman ho ang may tutulong ko sa inyo, pipilitin kong matugunan. Kasama ho ito sa programang ginagawa namin. Hindi lang ho para sa mga kabataan.
may 2 buwan na rin tong karamdaman ko. Pero tinitiis ko na lang at inaalagaan naman ako ng asawa ko. Yun nga lang hindi talaga siya gumagaling. Hindi na rin namin alam ang gagawin dahil wala naman kaming pera para magtungo sa ospital. Ako na hong bahala. Ngayon din ho, magtutungo tayo sa ospital para ma-check up ka. Meron ho tayong sasakyan at maaari ko kayong samahan ngayon din sa kakilala ko mismong doktor. Kaagad na naghanda ang pamilyang yon kasama ang batang humingi ng tulong. At sa kanilang ang pagdating sa ospital, inasikaso ang ginang hanggang sa malaman nila na may malubhang itong karamdaman. Kaagad yung sinuportahan ni Dario lahat ng pangangailangan ng ginang at sa makalipas ng ilang buwan, sa awa ng Diyos ay gumaling ito. At sa muli nilang pagbabalik upang tumulong sa mga kabataan, muli na namang lumapit sa kanya ang bata at muling nagwika ng, Sir, hindi po ako nagtungo rito upang humingi uli ng tulong. Sobra-sobra po ang ginawa ninyong pagtulong sa amin, lalong-lalo na po sa aking nanay. Nandito po ako para magpasalamat po sa inyo. Magaling na po si nanay, sir. At ang sabi niya po sa akin, wag na raw po ako mag-alala at bumalik na raw po ako sa paaralan. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo dahil wala po kayong pagdadalawang isip na tulungan po kami. Kahit na hindi niyo po kami kilala, marami pong salamat talaga, sir. walang anuman yon. Dahil yun talagang layunin namin. Makakabalik ka na ba sa paaralan? Opo, sir. Gustong gusto ko na po uling mag-aral. Sige at kumuha ka na ng mga notebook na kailangan mo dyan. Magpasukat ka na rin ng uniforme. Galingan sa pag-aaral Para pagdating ng tamang panahon ikaw naman yung makatulong sa mga magulang mo. Sa kabila ng karangyaan at ganda ng buhay nila Dario, sinamantala nila yun upang makatulong. At sa tuwing umuwi siya ng kanilang tahanan, madalas siyang nagtutungo sa malaking balete dahil siya ang naglilinis roon. Naglagay rin siya ng mga upuan, nagtanim ng mga halaman, kaya naman sa tuwing hapon, nanduroon sila ng kanyang pamilya upang magtambay, sambit pang wika ng kanyang asawang si Lira. Dario, humihingi ako ng tawad sa iyo dahil noon pa man hindi kita pinaniwalaan. Simula pa lamang nung makita kita noon dito. Sino ba naman kasing maniniwala sa kwento mong yon? Ano ka ba, Lira? Huwag mong sisihin ang sarili mo. At wala kang dapat na ihingi ng tawad. Tama naman yun Sino nga bang maniniwala sa kwentong yon na may isang malaking syudad sa likod ng malaking baleteng ito? Pangalagaan natin ang malaking punong ito dahil ito ang portal patungo sa isang napakaliwanag na lugar kung nasa saan ang mga anak mo. At kung bibigyan man ako ng pagkakataon na makabalik roon, tatanggapin ko. Pero hindi para manirahan doon. May sarili akong pamilya dito sa lupa. Kaya mas pipiliin ko pa rin dito. At kahit na magpumilit man ako na makabalik roon, hindi ko yun magagawa. Dahil sila pa rin ang pipili kung sino ang taong maaaring makapasok sa kanilang kaharian. Kaya isa lang magagawa natin, alagaan natin ang punong ito habang tayo nabubuhay. Dahil ito ang portal sa tuwing nagtutungo sa ating tahanan ng mga anak natin. Alam kong masaya sila ron dahil napakagandang syudad ang napuntahan nila. Papayapa ang lugar, may mga naglalakihang gusali, masasaya ang mga tao, walang pag-aaway. Kaya kampante ako na nasa maayos ang kalagayan ng mga anak natin. Okay mga kaiwaga, hanggang dito na lang ang kwentong ito. Kung tayo ang papipiliin, mas pipiliin ba natin ang karangyaan ng buhay kapalit ng kadugo natin? Pwede mong i-comment dyan ang sarili mong opinyon mga kaiwaga. Para sa opinyon ko naman, hindi. Dahil ang lahat ng karangyaan na meron dito sa lupa, pangsamantala lang yan. Hindi natin yan madadala sa kabilang buhay. Ang pagmamahalan pa rin ang pinaka-importante sa lahat para sa pamilya dahil kahit saan ay pwede mo yung madala. Yon ang hindi basta-bastang maunawaan ng iba dahil para sa kanila, material pa rin ang pinaka-importante. Pero hindi natin pwedeng sisihin si Dario dahil sa hindi niya ginusto ang lahat ng yon. Tadhana talaga ang nangyari sa kanila. Marahil ay nangyari yun upang magkaroon ng lesson para hindi lang silang may matutunan, pati na rin tayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kaiwaga. Shoutout time para sa ating mga kaiwaga listener. Kaya gumawa na kayo ng mga video shoutout. Para sa unang bahagi ng mga kwento natin, ilalagay ko roon yung mga video ninyo para kahit kayo mismo nakikita ninyo ang inyong sarili na sinashoutout yung mga kakilala ninyo o yung mga mahal ninyo sa buhay. Shoutout kay Jeremy Amado, Regan Claveria from Saudi Arabia, Richard Daras, Raymond Mantalaba, Elena Palomo, Zian Mantalaba from Santa Rosa, Laguna, Chris Alboro from Saudi Arabia, Gay Sumudio from Kuwait, Lansky Estrera from Inupacan, Leyte, Arnold from Barangay Kalamtokan, Bayawan City, Negros Oriental, Maria Angelina Rivera, listening from Alabama, Cyril Dilatori from Bacolod. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito
ang kanyang pinsan na itinago natin sa pangalang Amil. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.